Magandang araw sa inyong lahat mga mag-aaral sa ikasampung baitang, lalong-lalo na ang aking mga mag-aaral sa Yumbing National High School. Ngayong araw na ito, magkakaroon na naman tayo ng isang bagong aralin sa edukasyon sa pagpapakatao, Module 2, Aralin 2 sa unang markahan. Ito ang likas na batas moral bilang batayan ng kabutihan at ng konsensya. Ang likas na batas moral ay ibinigay sa tao dahil nakikibahagi siya sa karunungan at kabutihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng batas na ito, may kakayahan tayong kilalanin ang mabuti sa masama. Ngunit, hindi lang likas na batas moral ang ibinigay ng Diyos. Binigyan din tayo ng kakayahang gumawa ng mabuti at masama dahil sa ating malayang kilos loob. Kaya may likas na batas moral ay upang bigyang direksyon ang pamumuhay ng tao. Sa kanyang pagsunod sa batas moral, siya ay gumagawa ng mabuti at isinasabuhay ang makabuluhang pakikipagkapwa. Subalit, hindi ito nangangahulugan na ang likas na batas moral ay pangkat ng mga batas na dapat niyang isaulo upang sundin araw-araw. Bagkus, kailangan niyang gawin ang mabuti dahil ito ay nakaukit na sa kanyang pagkatao. Sa makatwid, ang konsensya ng tao kung saan nakalapat na ang likas na batas moral ay ginagamit na personal na pamantayang moral ng tao. Ito ang ginagamit sa pagpapasya kung ano ang tama at kung ano ang mali sa kasalukuyang pagkakataon. Dahil dito, mahalagang maunawaan ang mga prinsipyo ng likas na batas moral. Ano-ano ba itong mga prinsipyo ng likas na batas moral? Yan ang ating pag-aaralan ngayon. Ang unang prinsipyo ng likas sa batas moral ay kayang kilalanin ng tao ang mabuti at masama. Mula sa pagsilang ng tao, nakatatak na ito sa kanyang isip. Kaya nga kahit hindi ganap na hubugin, kayang kilalanin ng tao ang mabuti at masama. Kung mananatiling matibay na nakakapit ang tao sa unang prinsipyong ito sa proseso ng paghubog ng kanyang konsensya, kailangan na lamang ang pagiging matatag laban sa pagtatalo ng isipan sa pagitan ng mabuti laban sa masama. Hindi ito nakikisabay sa pagbabago ng panahon o nakabatay sa pangangailangan ng sitwasyon. Hindi ito maihalintulad sa pagbabago na hindi natatapos at hindi ito maaaring mabawasan na gawin ng masama at iwasan ng mabuti. Madali lamang unawain ang prinsipyong ito. Ang pangalawang prinsipyo ng likas sa batas moral ay ang pagpapahalaga sa buhay na bigay ng Diyos. Una, kasama ng lahat ng may buhay, may kahiligan ng taong pangalagaan ang kanyang buhay. Sino mang tao ay ginawa ang lahat upang pangalagaan ang kanyang buhay. Kaya tayo umiinom ng gamot kapag tayo ay may sakit, pumupunta sa doktor upang alamin kung ano ang ating karamdaman, nag-iingat sa ating mga kilos sa lahat ng pagkakataon, at hindi kinikitil ang ating sariling buhay, ay dahil sa likas na pagkiling ng tao para sa pangangalaga sa kanyang buhay. Mulat ang lahat ng tao sa prinsipyong ito, hindi man niya sinasabi, natural itong dadaloy sa kanyang mga gawain at kilos. Kung likas na inalagaan ng tao ang kanyang sariling buhay, natural lamang na likas itong maibahagi sa kanyang kapwa. Kung kaya, alam ng taong hindi lamang masamang kitilin ang kanyang buhay, kundi masama rin kitilin ang buhay ng kanyang kapwa. Ano pa bang buhay ang dapat bigyan ng pagpapahalaga? Okay, ang pangalawa ay ang mga hayop. Okay? Mga nilikhang may buhay at pandama. Likas sa tao, nilikhang may kamalayan at kalayaan ang pagparparami ng uri at papag-aralin ang mga anak. Likas sa tao ang naisin na magkaroon ng anak. Nakaukit na rin ito sa kanyang kalikasan. Ngunit, hindi ito nagtatapos dito. Mahalagang bigyang diin na kaakibat ng kalikasang ito ay ang tungkulin na bigyan ng edukasyon ang kanyang mga anak. Kung ang isang inang ibon ay hindi napapagod, nagabayan ang kanyang inakay, hanggat hindi ito ganap na natutong lumipad, mas lalo't higit ang tao. Inaasahang ang kabutihang nakatanim sa bawat magulang, batay sa likas sa batas moral, ang siya niyang gagamitin upang hubugin ang kanyang anak. Hindi dapat ganap na iatang sa balikat ng mga guro sa paaralan ang edukasyon ng kanilang mga anak.
Okay, pangatlong pagpapahalaga sa buhay na bigay ng Diyos. Bilang isang tao, rasyonal tayong tao, rasyonal tayong nilalang, na milikas na kahiligan na alamin ang katotohanan at mabuhay sa lipunan. Sa pamamagitan ng prinsipyong ito, nararapat na maunawaan na kung tunay na hindi huminto ang tao sa paghahanap ng katotohanan, hindi rin nararapat na ipagkait ito sa kanyang kapwa. Kung kaya nga, may tuturing na masama ang magsinungaling. Dahil sa pamamagitan ng pagsisinungaling, na ipagkait natin sa ating kapwa ang katotohanan. Napipigilan nito ang kanyang paghahanap ng katotohanan. Ang kahiligan din ng tao ang nagtutulak sa kanya upang magkaroon ng kaalaman at iwasan ang kamangmangan. Mahalaga ito dahil sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaalaman, mahahanap ng tao ang katotohanan. Ang lahat ng mga nabanggit ay magiging posible lamang kung siya ay makikahalubilo sa kanyang kapwa, sa lipunan, dahil ang kaalaman, karunungan at katotohanan ay makakamit sa tulong ng kapwa, kasama ng lahat ng may buhay. May kahiligan ang taong pangalagaan ang kanyang buhay. Ang tanong, bakit mahalaga ang paghubog ng konsensya? Okay? Nakakatulong ito sa tao na makilala ang katotohanan na kailangan niya upang magamit ng mapanagutan ang kanyang kalayaan. Anumang paghubog ay nag-uugat sa pagnanais ng tao na paunlarin ang kanyang kaalaman ukol sa katotohanan at ang kaakibat nitong pagnanais na gawin ang mabuti. Paghubog ng konsensya ay nakakatulong sa tao na makilala ang katotohanan na kailangan niya upang magamit ng mapanagutan ang kanyang kalayaan. Anumang paghubog ay nag-uugat sa pagnanais na paunlarin ang kanyang kaalaman ukol sa katotohanan at ang kaakibat nitong pagnanais na gawin ang mabuti. May mga hakbang sa paghubog ng konsensya ayon kay Senior Felicidad Lipeo. Una, matapat at masunuring isagawa ang paghahanap at paggalang sa katotohanan. Sinimulan ang paghubog ng konsensya sa pamamagitan ng pag-unawa na ang katotohanan ay nangangahulugan ng pag-unawa sa mga bagay na umiiral. Mahalaga ang pagtutugma ng sinasabi o iniisip ng tao tungkol sa isang bagay at sa kung ano ang tunay na layunin ng pag-iral nito. Kung talagang nais na mahubog ang konsensya, kailangang mangibabaw ang layuning gawin ang mabuti at piliin ang katotohanan sa lahat ng pagkakataon. Hinuhubog natin ang ating konsensya kapag kumikilos tayo ng may pananagutan. Pangalawang hakbang sa paghubog ng konsensya, ayon kay Senior Felicidad Lipeo, ay maglaan ng panahon para sa regular na panalangin. Hinuhubog natin ang konsensya kapag nagdarasal tayo. Ang regular na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa takdang oras, sa bawat araw, ay nakakatulong sa pagpapanatag ng kalooban, paglinaw ng pag-iisip at kapayapaan ng puso. Matutukoy ito sa pagtataya ng kabutihan o kasamaan ng kilos dahil panatag tayo na ang ating konsensya ay ginabayan ng panalangin. Kapag pinag-uusapan ang konsensya, pinag-uusapan din ang pagbubukas ng kalooban sa pag-unlad ng pananampalataya at espiritualidad. Kung kaya masasabing may kinalaman ang paghubog ng konsensya sa pag-unlad ng buong pagkatao tungo sa pagiging personalidad. Dahil umuunlad ang ating konsensya, kasabay ng pag-unlad ng sarili, ang ating buhay bilang mananampalataya ay sangkot sa buong proseso. At sabi pa ni Lipeo, isang mahalagang hakbang sa pagkilala ng ating sarili ang kamalayan sa dahan-dahang proseso ng paghubog ng konsensya na nagaganap mula pa noong bata pa tayo hanggang sa kasalukuyan. Katulad ng iba pang mga kakayahan ng tao, dahan-dahan din ang proseso ng paghubog ng konsensya ng tao. Mahalagang matalakay ang iba't ibang antas nito. Ang paghubog ng konsensya ay dahan-dahang proseso, kaya mahalagang matalakay ang iba't ibang antas nito. Ano ba ang mga antas ng paghubog ng konsensya? Una,
Una, ang antas ng likas na pakiramdam at reaksyon. Nagsisimula ito sa pagkabata. Dahil hindi pa sapat ang kaalaman ng isang bata ukol sa tama at mali, mabuti o masama, umaasa lamang siya sa mga paalala, paggabay at pagbabawal ng kanyang mga magulang. Dito niya ibinabatay ang kanyang kilos. Gagawin ng isang bata ang lahat ng kanyang nais na gawin hanggat walang pagbabawal mula sa mga taong nakakatanda sa kanya. Sa ganitong pagkakataon, sa labas nagmumula ang pagpigil sa kanyang moralidad. Ikalawa, ang antas ng superego. Habang lumalaki ang isang bata, malaki ang bahaging ginagampanan ng isang taong may otoridad sa kanyang mga pasya at kilos. Ang otoridad na ito ang nagpapatakbo ng kilos moral ng isang bata. Sa yugtong ito, umiiral ang superego, ang mga pagpapalagay at utos sa mga magulang at taong makapangyarihan na naisaloob ng tao kasama ng mga ipinagbabawal ng lipunan at nakaka-impluwensya sa isang tao mula pa sa pagkabata. Sa paglipas ng panahon, nagiging bahagi na ng isip ang mga pagbabawal na ito nang hindi namamalayan. Mahalagang simulan mula bata pa lamang ang paghubog ng konsensya. Makatutulong ito upang hindi siya magkamali sa kanyang paghusga ng mabuti o masama sa hinaharap. Ngunit sa patuloy na paglipas ng panahon, nalalagpasan ng isang bata ang taong may otoridad at unti-unti na siyang namumulat sa pananagutan. Alam na niya kung ano ang tama at mali at nararamdaman na niya ang epekto sa kanyang sarili ng pagkiling sa mali at sa masama. Nararamdaman na hindi niya dapat ginawa ang isang bagay na mali. Hindi lamang dahil ipinagbabawal ito ng kanyang mga magulang, kundi nakikita niya mismo ang kamalian nito. Natututuhan niyang tanggapin at isaloob ang mga mabubuting prinsipyo at pagpapahalagang moral mula sa kanyang mga magulang. Ito ang simula ng pagkilos ng konsensyang moral, ang ikatlong antas ng paghubog ng konsensya. Ang layunin sa paghubog ng konsensya ay mahubog ang pagkatao batay sa pagsasabuhay ng mga bertud, pagpapahalaga at katotohanan upang matiyak na ang sarili ay magpapasya at kikilos batay sa kung ano ang tama at mabuti. Makatutulong sa proseso ng paghubog ng konsensya ang pagsagawa ng mga tiyak na kilos bago ang pagsasagawa ng pasya. Upang higit na mapaunlad ang paghubog ng konsensya, makabubuti na humihingi ng paggabay sa mga sumusunod. Una, mga taong may kaalaman at nagsasabuhay ng mga pagpapahalagang moral. May sapat na kakayahan sa proseso ng paghubog ng konsensya tulad ng mga magulang at nakakatanda. Pangalawa, sa simbahan, mula sa mga turo, panulat at magandang halimbawa ng mga pare, pastor at iba pang namumuno dito. At ang pangatlo, sa Diyos mismo, gamit ang kanyang mga salita at mga halimbawa. Sa proseso naman ng paghubog ng konsensya, dapat gamitin ng mapanagutan ang mga sumusunod. Una, ang isipan. Sa pamamagitan ng pag-aaral, pagkatuto, pagtatanong, pag-alam at pagkuha ng mga impormasyon, paghingi ng payo, panalangin, pagkakaroon ng kahandaan na baguhin ang nilalaman ng isip, pagiging maingat sa pagpapasya sa kung ano ang pinakamabuting kilos na nararapat gawin pag-unawa sa bertud. Pangalawang hubugin ay ang kilos loob. Sa pamamagitan ng pagpili, pagpapasya at pagkilos tungo sa kabutihan at pagninilay kung ano ang nabubuong pagkatao sa sarili ay patungo sa paglinang ng pagkapersonalidad. At ang pangatlo ay ang puso. Panalangin, pagkakaroon ng mas malalim na kakayahan sa pagkilala ng mabuti laban sa masama, kahandaan na mas piliin ang mabuti. At ang panghuli ay ang kamay. Palaging isakilos ang ginawang pagkiling o pagpili sa mabuti. Pagkakaroon ng pananagutan sa anumang kilos, pagsasabuhay ng mga bertud at pagpapahalaga, pakikihalubilo sa mga taong tunay na susuporta sa paghubog ng mga moral na pagpapahalaga.
Hindi naman inaasahan ang agarang pagbabago sapagkat ang paghubog ng konsensya ng tao ay isang mabagal na proseso. Mahalagang maiwan ang mahalagang mga kataga hango sa aklat ng konsensya. Gabay ang una at pangalawang prinsipyo ng likas na batas moral, maaring mapadali ang proseso ng paghubog ng konsensya ng tao. Kung isa sa puso ng lahat ng tao ang mga prinsipyong ito, malinaw ang magiging gabay ng tao sa kanyang kilos at pagpapasya. Ang ating mga pagkabigo ay daan tungo sa ating pag-unlad. Tinatawag tayo upang maging ganap sa salita at gawa. Kung ano tayo at kung magiging ano tayo ay nakasalalay sa ating mga moral na gawain. Ang mga gawain ito ay humuhubog sa ating pagkatao, pag-uugali at buong buhay. Ang ating kakayahan na maunawaan at piliin kung ano ang mabuti patungo sa mabuting paraan ng pagkilos ay nagmumula sa konsensyang nahubog ng mahusay. Ang pagsunod sa utos ng konsensya ay hindi lamang ang paggawa ng mabuti, kundi higit sa lahat ang pagiging mabuting tao, ang pagpapakatao. Matatag ka na ba sa pagtugon sa hamon ng maayos at regular na paghubog ng konsensya? Maraming salamat sa inyong panunood. Naway meron kayong natutunan sa ating aralin. Ako ang inyong guro na si Teacher Remy at hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!